Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo sa may Quezon Avenue MRT. Tapos na pala ang major renovation na ginawa dito. Ayan, ito na pala yung mga bagong windows. Dati 'di ba open lang ang mga MRT stations. Ganito na nga ang magiging disenyo ng mga MRT3 stations kapag natapos na ang mga renovation na gagawin. Sa ngayon, ito palang Quezon Avenue Station ang nagawa na. Marami na rin ang mga bagong signages dito sa loob ng station. Makintab na yung platform. Naging maaliwalas ng konti dito sa loob. Maraming bagong ilaw pati ng mga ceiling fan. Ayan, tapos na nga ang Quezon Avenue Station. Ano kayong station ang susunod na gagawin? Ayan guys, pati dito sa labas meron na mga windows. Bagong pintura na rin itong buong station, mula dito sa loob hanggang sa labas. Okay naman pala itong mga bagong windows na ginamit nila. Ang dami ng mga bagong signages at mga wayfinders. So ayun guys, nandito na pala tayo sa baba. Hindi sabay-sabay nagagawin yung mga station, pa isa-isa lang para operational pa rin ang MRT3 habang ginagawa ang renovation. Most likely ang susunod na gagawin ay Kamuning Station. Walking distance lang mula dito sa station, makikita na natin ang Metro Manila Subway Quezon Avenue Station. Dito lang yan itinayo malapit sa Vertis North.
So ayan guys, tuloy-tuloy na yung progress dito. Ito na ang magiging subway station ng Quezon Ave. Ito lang yung nag-iisang station na nasa EDSA. 17 ang station ng Metro Manila Subway mula Valenzuela hanggang sa Parañaque. Katabi lang ng subway station ang Vertis North, ang fastest rising development dito sa Quezon City. Silipin natin ang mga latest na development dito. Wow, tingnan nyo naman guys, ang ganda na dito. Tapos na pala itong One Vertis Plaza, isang premium office tower. Ito naman ang Rain Garden, bahagi yan ng Central Plaza. Sa ngayon, hindi pa maidiretso yung Central Plaza, diretso hanggang sa dulo sa may North Avenue. Meron pa kasing slum area dyan sa gitna, hindi pa na-relocate yung mga residente. Sobrang lawak ng mga walkway dito. Ito na pala yung bagong street na binuksan na at meron na ring pedestrian walkway. Sana ma-relocate na yung mga settlers dito sa loob para may diretso na yung Vertis North. Ayan, paglabas natin dyan ay Agham Road na. Matatapos na rin itong mga bagong residential condominium dito sa likod. Meron ding mga open spaces at mini park dito sa gitna. Ang Vertis North ay development ng Ayala Land. Meron pang vacant na property dito sa may Quezon Ave. Hindi ko alam kung bahagi pa ba yan ng Vertis North. Ang property na ito ay pagmamayari ng NHA o National Housing Authority. Nakipag-partner sila sa Ayala Land para i-develop itong dating squatters area na ngayon ay napakaganda na. Tingnan nyo ang gaganda ng mga street dito. Sa ngayon wala pang masyadong traffic.
Kung dito kayo titira sa mga condo ng Vertis North, kapitbahay nyo lang ang subway station dito sa may Quezon Avenue. Magkakaroon pa ng entrance ng subway station dyan sa harap. Ang ganda ng landscaping, ang ganda ng mga greenery dito, iba talaga kapag Ayala Land. May separate na pedestrian walkway, kaya naman safe na safe ang paglalakad dito. Marami na nga ang nakadiscover dito sa Rain Garden, kaya dumadami na rin ang mga namamasyal. Alam nyo ba dati itong kanal ngayon ginawa na nilang park? Napaka-livable at walkable dito sa Vertis North. Marami pang vacant area dito sa gitna. Ayan, makikita nyo naman magkabilaan pa yan. Dito sa right side, malapit sa EDSA, cleared na yan. Dito na lang sa left side yung meron pa mga nakatira. Andito na tayo sa may Soler Resort North. Malawak itong Vertis North. Kung tinatamad kayo, pwede kayong sumakay ng shuttle. Ayan, paikot-ikot lang yan dito. Magkatapat lang yung Soler at Seda Hotel. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.